Kamusta po? You're watching The News Listener. Ako po si Angelo. Guys, ang idol ng mga DDS, si Marcoleta, ang sabi niya, hindi na daw kailangan sampahan ng kasong treason itong si former Justice Carpio. I pronounce you guilty. Diba? Idol na idol. Kahit alam niya, okay, na walang treason sa peacetime. Walang gera, walang treason na magaganap. Pero dito, mukhang siya pa yung judge. Sasabihin niya yung isa sa mga premyadong kagalang-galang na former justice na guilty. Ano ka ba talaga, senador? Senador ka ba o judge? O, di ba? So pag-uusapan natin yan, guys, ayon dito sa ABS-CBN, okay? Para kay Senador, hindi senador Senador Rodante Marcoleta, malinaw na pagtataksil sa bayan ang naging desisyon ni Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio noong 2011 kaugnay ng teritoryo ng Pilipinas. Okay, so pupunta tayo doon sa sinabi ni Marcoleta sa Net25, yung actual na TV program. At later, ipapakita ko sa inyo kung gaano kagaling itong si Rodante Marcoleta sa debate. Okay? So, punta tayo sa kanyang dito, sa Net25. News and information sa mga kumbaga, TV station ng mga Iglesia ni Cristo. At dito, hawak-hawak nila talaga yung di ba? Yung plataforma na mambudol ng mga Pilipino. Okay, so panoorin natin, pakinggan nyo mabuti yung reaction na sinabi ni former justice na yung mga first-year students na law students, alam na alam yung treason ay gumagana lang kung merong gera. Okay, so panoorin natin. Total, sa kanya naman ang gagaling. Akala ko kasi malawak ang pangunawa ng taong ito eh. Kaya ganun lang ang sinabi ko. O diba, ang yabang pa no? Akala ko ba malawak ang pag-iisip ng tao nito? Naging senador ka na, mayabang ka na. Sige, tuloy. Actually, ang gusto ko sabihin, I pronounce you guilty of treason already. Hindi na kita kailangan. Di ba? Hindi na kailangan. I pronounce you guilty. Ano ba kayo, senador? Judge na ba kayo ngayon para mag-pronounce na guilty si former Justice Carpio? At hindi mo nga maintindihan yung desisyon eh. Di ba? Ayon sa Korte Suprema, sa mga hindi pa po nakakaalam, yung desisyon ng 2011, okay, na sinabi niya na yung 2,400 miles, nautical miles, ay ipinamigay daw ng Pilipinas. At desisyon daw ni former Justice Antonio Carpio yung desisyon na yon noong 2011. Ayon sa Korte Suprema, mismo ang Korte Suprema nagsabi na walang binigay, walang isinukong katubigan. Ang nagpapatunay pa nga, lumawak yung ating katubigan ng isa batas nang inilinaw ng Korte Suprema noong panahon na yon. So siya siguro ang hindi gumagawa o nag-iintindi ng kanyang homework. Okay. So sige, continue natin. Kailangan i-demanda pa. Okay. Sabi niya, hindi na kailangan daw ng demanda. Pero hindi niya sinagot yung sinabi ni former Justice Carpio na walang treason sa peacetime. So ano sinabi niya? I pronounce you guilty. Di ba? Not answering directly. Gumawa ka pa ng excuse na tatawagin mong guilty. Hindi nga guilty. Hindi ka nga judge. Hindi ka pa nagdidebate. And you pronounce a person guilty?
Ba? Anong tao ka? Mayabang ka. O sige. Alam niya na ang ibig ko sabihin, yung connotation noon. Ano? Bakit ka mo? Ang sabi ko nga, alam mo, maski na grade 1 naman na pupil din, Opo. naiintindihan niya na hindi mo pwedeng ipamigay ang saganang sayo. Lalong-lalo na kung pinag-uusapan natin ay teritoryo. Ang territorial sea kasi, Jen, sabi ko nga, ito'y parte ng sovereignty ng isang bansa. Tama Hindi po. lamang yung land features. Ang kabuuan po ng land features ng ating bansa ay 300,000 square kilometers. Ngayon, sa Okay. Dito guys, mukhang wala nang kwenta yung pinag-ano niya eh. Excuse me. Kumbaga, I pronounce you guilty, pero wala kang reason paano. Bakit? O, di ba? O, parang, dadahilan na siya. Okay, now, punta tayo sa another, dito ipapakita ko sa inyo guys kung gaano ka tarantado, kumbaga natataranta, itong si Marcoleta, okay, sa debate. Ito. Pakita ko sa inyo. Wait lang ha. Pupunta tayo sa Facebook page ni Attorney Wilfredo Garrido. Isa sa mga paborito kong attorney at hard-hitting komentaryo. Okay? So, share ko yung tab. Okay. Dali lang ha. po kung may bibigay ko sa inyo yung verse, Mr. Speaker. Okay, ito yung debate noong buhay pa po si Representative Lagman. At dito talaga believe ako kay Representative Lagman. Kahit gaano kayabang itong si Marcoleta, talagang sinupalpal niya itong si Marcoleta. Okay, so let's listen. Na sinasabi na malaya lamang ang isang nag-asawa at mapuputol lamang yung bond of marriage kapag patay na ang isa sa kanila. What if I am able to show you a particular biblical phrase? Will you withdraw your sponsorship, Mr. Speaker, Your Honor? Show it now. What is the answer, Mr. Speaker? Please show it now. If you are accepting the challenge, could you tell us where in the Bible this phrase till death do us part? Oh, yan. Oh, sige, so anong konteksto sa debate nila? Ipakita mo, sabi ni Representative Lagman, ipakita mo kung saan sa Biblia yung till do us part. Okay? Pero dito, syempre nag-agree ako kay Representative Lagman. Binasa ko po yung Biblia at ni isang word till death do us part. Walang nakalagay doon. O ito, kitang-kita mo to, pinagpapawisan dito si Marcoleta. Will the sponsor, Mr. Speaker, be gracious enough to give me a little time because wala po palang internet dito sa loob kasi po yung aking notes nandun sa aking planner, nandun sa opisina ko, pakukuha ko lang sana. But if the sponsor will agree that if I am not able to bring to him today the particular verse in the Bible, I withdraw all my interpellation. Otherwise, if I am able to give him the complete verse in the Bible, he will withdraw his sponsorship, Mr. Speaker. I will never withdraw my sponsorship. And I am certain the distinguished gentleman cannot show any place in the Bible quoting till death do us part. I want to make sure, Mr. Speaker, nandun po sa planner ko kasi sinulat ko na.
Kumbaga, sasabihin mo na merong verse quoting till death do us part. Sabi nga ni Marcoleta, confident na confident. Okay? Pero, nang sinabihan siya ni Representative Lagman na I am certain there is no biblical verse. Okay? Na till death do us part. O kumbaga, kitang-kita mo yung reaction niya dito, di ba? Sige. Na po kaninang umaga eh. I want to make sure, ayaw ko pong magkamali. Kaya kung papayag po kayo, magkaibigan naman po tayo eh. Sige. Bigyan nyo lang po ako ng ilang minuto para makuha ko po yung aking Yes, plano. yes, Mr. Speaker. He can get that. It should not be counted against my time. So, kailan ko po pwedeng ibigay sa inyo? Nasaan po yung planner ninyo? Mr. Speaker, may I terminate my interpellation for a while until I was able to get my planner? Paano po kung Di ba? Yan na yung tatapat mo kay Justice Garpio. Hindi handa. Sige. Ito na lang yung last. Papakita ko sa inyo kung anong reaksyon ni Justice Garpio. Punta tayo sa YouTube naman. Yan. Okay, full screen natin Okay, so pakinggan natin yung kanyang reaction. Okay, so here. Debate, the proposed debate, is there any update there? And then from there we can go to treason and then to other issues like effective occupation. Well, debate first. Yeah, he said he accepts the debate pero binago na yung topic, no? Di ba? Yung focus na sana na topic is West Philippine Sea, surrounding issues doon sa katubigan natin. Pero sabi ni former Justice, binago ng senador na ito. So, I think we have to go back to why we're having this issue. Sabi niya, there is no such thing as a West Philippine Sea. So yun na lang dapat pag-usapan namin. Is there such a thing as a West Philippine Sea? Secondly, sabi niya, we have 4 islands in the KIG that are outside the exclusive economic zone. We cannot claim them. So the issue should be, can we claim islands of the Outside. Kalanayan group outside the EEZ? Yun na lang, simple na lang. Kasi Yes, sir. iba-iba yung gusto niya, iba yung sa akin. So let's just focus on ano bang O diba kasi yung unang issue is ganun. Tapos, babaguhin mo. O diba? Naghahanap si Marcoleta talaga ng palusot na hindi tumuloy yung debate. why are we having this debate, or this discussion? No? Kasi nagiging he proposed, so let's go back Yeah. to The basics. lumalayo Kasi katulad sabi niya na he will charge me with treason. Sabi ko wala namang treason sa batas during peacetime. Sabi niya, O yan. hindi ko na ikaw i-charge ng treason. I pronounce you guilty of treason. He wants to be the complainant, judge, the complainant, prosecutor, and judge rolled into one. So, Kita mo tinatawanan na ni Justice Carpio. Naging prosecutor, complainant, judge, into one. Itong si Marcoleta. how can you have a intelligent debate with somebody like this? No? So we have to Anong sabi ni Justice Carpio? Can you expect an intelligent debate with somebody like this? We'd love to meet with you for just Intelligent ba si Marcoleta? 20 minutes. Siguro ang napaka-intelligent sa kanya, yung kanyang yabang. Pero in terms of being a lawyer, talagang ayon kay Justice Carpio, lowest rank talaga. Row 4, itong si Marcoleta. Okay? So ano sa tingin nyo guys? Kung meron po kayong komento sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. At if nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat po
And I'll see you sa susunod na video.